Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. May affidavit na si Attorney Ryan Kilala, ginawa ni Paulo Panelo. Ini-explain ni Panelo kung ano ang laman ng affidavit. Kaya dito mga kabunyog, mga kababayan, kung ganun ang depensa ng kampo ni Sara, di lalong nalagay sila sa alanganin. Kung ganun ang depensa, yung ganung mga paliwanag, malalagay sa alanganin. Alam nyo kung sino ang lalong malalagay sa alanganin dyan, mga kabunyog? Ang lalong malalagay dyan sa alanganin, si Attorney Ryan Kilala. Bakit ko sinasabing si Attorney Ryan Kilala ang malalagay sa alanganin? Una, nasa ombudsman siya. Nasa ombudsman siya nung mga panahon na yan. Inamin niya sa kanyang affidavit na siya yung founder talaga daw ng ISIP, hindi daw si Ryan, ay si Ramil. Bakit ka nag-found ng Inday Sara is my president? Samantalang nasa ombudsman ka, bawal yun. Di ba? Di ba, mga kabunyog? Ang problema, yung affidavit ni Attorney Ryan Kilala, sabi niya, siya talaga ang founder ng ISIP, yung Inday Sara is my president, na naging Inday Sara, ikalawang pangulo. Ay kung inamin mo yung ganyan, ay di ibig sabihin, gumawa ka ng bagay na bawal. Kasi hindi ka pwedeng tumulong sa kandidato na nasa gobyerno ka. Di ba? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, yung affidavit ni Attorney Ryan Kilala ay damaging sa kanya. Admission yun. Pwede na ngayong kasuhan si Madriaga ay si Kilala ng sa anti-graft. Bawal sa isang empleyado, lalo na't nasa office siya ng ombudsman. Yan yung kumbaga siya yung umamin eh. Inamin niya na siya raw ang founder ng ISIP, hindi daw si Ramil Madriaga. Siya daw talaga ang nag-organize niyan. Doon nga sa inauguration ni Sara, siya rin ang invited, kaya lang hindi lang daw siya available. Nilaglag niya ang sarili niya. Ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Naiisip niya ba yon? Abogado ba ito? Ombudsman pa yan Ito pa, may isa pa. May isa pa ngayon na mabigat. Mabigat ito. Ano tong mabigat na ito? Maaalala natin sa affidavit ni Madriaga, yung affidavit ni Madriaga, sabi niya ganito. Tinawagan siya ni Nolasco, yung vice commander ng Vice Presidential Security Group. Nandun na daw yung pera, yung nakuha, na-ingkas na confidential funds. Na-ingkas na. Nandun na kay Nolasco. Inutusan siya nila Nolasco at La Chica na i-deliver na ito kung saan-saan. Ang isa na duffel bags, diniliver ni Madriaga doon sa Laguna. May mayor doon na tumanggap noon. Yung isa naman, diniliver niya doon sa isang comedy bar sa Tomas Morato. Si Reynold Monsayak naman ang nandun, yung attorney ni Sara. Yung isa pa daw na duffel bags, diniliver niya sa parking sa likod ng ombudsman. Para yon kay Ryan Kilala. So ibig sabihin, kinukumpirma ngayon ni Kilala na close nga sila ni Madriaga. Kinukumpirma ni Ryan Kilala na sila ni Madriaga ang magkakilala. Ngayon, so kung sinasabi ngayon ni Madriaga na inutusan siya nila Nolasco sa kanila Chica na i-deliver yung isang pera, isang duffel bag, i-deliver doon sa likod ng ombudsman. Linipat niya daw sa isang sasakyan na nakapark doon eh. Tapos nalaman yung yung sasakyan na yon na pinaglipatan niya sa asawa yata yun ni Attorney Ryan Kilala. So totoo yung sinasabi ni Madriaga na kilala siya ni Ryan Kilala. At totoo rin na close sila. Ngayon, nung nanalo na si Sara Duterte at may confidential funds na, isa sa mga diniliberan ng pera ay si Ryan Kilala. Siya ang nag-deliver. So, kinumpirma ngayon sa affidavit
yung affidavit ni Attorney Ryan Kilala ay nagkumpirma nga na magkakilala sila ni Madriaga. So, may kredibilidad ngayon. May kredibilidad ngayon yung sinasabi ni Madriaga. Kaya sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, itong depensang ito ni Sara Duterte para sirain si Madriaga, actually, ang mas napatibay dito, yung mga sinabi ni Madriaga eh. Pinatibay nito yung mga sinabi ni Madriaga. Ha? Unang-una, ang sabi ni Madriaga, naging parte siya ng kampanya ni Sara. O totoo naman. Hindi naman dininay, ang lumalabas dito, hindi dinidinay ng kampo ni Sara na tumulong sa kampanya ni Sara si Madriaga. Ang sinasabi lang nila, hindi nila kilala personally si Madriaga, ang kilala nila si Ryan Kilala. Pero sinasabi rin naman ni Ryan Kilala, siya ang founder pero ang pinagalaw niya, parang pinakilos niya, si Madriaga. Kaya naman si Madriaga talaga yung nakita sa grounds. Kaya yung mga ibig sabihin, totoo ba yung picture ni Madriaga nakasama si Sara? Yes. Totoo ba yung video na tinuturn over ni Sara yung ano? Ha? Yung banner ng isip pagdating sa Matnog. Mayroong ganung video eh. Di totoo yun. Yung mga Zoom meetings ng isip kay Sara Duterte, totoo yun. Ang sinasabi lang ni Ryan Kilala, siya raw ang nag-arrange ng Zoom meeting na yon. Oh, kahit sino pa ang nag-arrange ng Zoom meeting na yon, so totoo na may Zoom meeting si Ramil Madriaga kay Sara. Ang sinasabi lang ni Ryan Kilala, siya ang nag-arrange nun. So, actually mga kabunyog, mga kababayan, okay. Pwede namang sabihin yun ni Madriaga eh. Okay, hindi ko naman talaga personal, hindi naman talaga ako kaibigan ni Sara na kami. Pero naging part ako ng kampanya ni Sara through Ryan Kilala. Oh, yan yun. Pero hindi madidinay ng kampo ni Sara na tumulong si Ramil Madriaga sa kampanya niya. Malaki ang naging tulong. Hindi madidinay yung mga pictures na pinakita ni Ramil Madriaga, totoo yun. Yung mga videos na pinakita, totoo yun. Yung pag-attend niya doon sa inauguration ni Sara, totoo rin yun. Yung Zoom meeting na nandun si Sara, saka si Ramil Madriaga, totoo yun. Ang sinasabi lang ni Ryan Kilala, ang nag-arrange ng Zoom meeting na yun ay siya raw. Okay, ikaw ang nag-arrange. Oh. Kaya hindi naman nila dito na-destroy. Hindi naman nila na-destroy dito si Ramil Madriaga. Lalo lang nilang kinumpirma na totoo yung sinabi ni Ramil Madriaga. Mga kabunyog. Kaya kung titingnan natin, ako ina-analyze ko yung pangapaliwanag ni Attorney Paulo Panelo. Sabi ko wala ito. Lalong problema itong depensa nila na yan. Akala ko ba sabi ni Sara, hindi totoo yan si Ramil Madriaga? Hindi ko yan hindi ko yan nagkakilala? Kumaga, talagang totally dinideny ni Sara. Dito hindi eh. Ang umaamin na mismo si Kilala eh. Si Attorney Ryan Kilala. Oh. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Kung titingnan itong mga depensang ganito, palpak, lalong mas lumikha ng problema. Lalo na dito kay Ryan Kilala. Parang ang ginagawa kasi nila, si Ryan Kilala yung sasalo. Parang si Ryan Kilala ang sasalo tungkol kay Madriaga. Ay ang problema, sa pagsalo ni Ryan Kilala, siya ang mas malalagay sa alanganin. Unang-una, inamin mo mismo doon sa affidavit mo na nagbuo ka ng machinery para kay Sara. O bawal yun. Empleyado ka ng gobyerno, nasa ombudsman. Pangalawa, yung sinasabi ni Madriaga na nag-deliver siya ng pera doon sa ombudsman, pupunta kay Ryan Kilala, ay mas kapanipaniwala ngayon. Kaya, ito mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, sa mga ginawa ni Madriaga, nakitang aktibo siya, napakasipag niya, talagang siya, siya talaga yung makikita mo sa grounds. Bumilib kay Madriaga sila Sara. Kaya nung nanalo si Sara bilang vice presidente, yung tiwala sa kanya nandun. Kaya
kahit sa delivery ng confidential funds, pinagkatiwala ni Nolasco kay Madriaga. Yan yun. Kaya lang, nung nagkaproblema si Madriaga kay Roque, hindi man lang siya tinulungan ni Sara Duterte. Doon na naghinanakit si Madriaga. Kaya ano ito mga kabunyog eh, lumilitaw, totoo yung mga sinasabi ni Madriaga. Di ba? Ha? Oh. Okay mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.